So, the next po natin is problem number 7 and problem number 8. So, problem unahin natin yung problem number 7. Number 7 is the problem number 7 is the integral of 4x cosine of 2 minus 3x dx. So, hanapin natin yung u. Ano ba yung u natin? And du, and db, and b, no? So, dito, ang nauna is logarithm. So, wala namang logarithm dito. So, inverse of trigo, walang inverse of trigo. Algebraic, meron. Kasi yung 4x, algebraic yan. No? So, yan yung u, yung 4x. Then, ang derivative ng 4x, that is 4 dx. Then, ang db, no choice, kundi ito. Kasi ito lang naman kasi yung natira. Yung cosine of, dito natin di magkasya. Cosine of 2 minus 3x dx. Then, pag in-integrate natin yan, dito na lang. Pag in-integrate natin yan, ang makukuha mo dyan is negative 1/3 of, dito. Pagkita ko na lang yung mga solution kasi baka malito kayo, no? Kasi mas shortcut masyado, no? So, ganito. Tinig mabuti. Dito na lang, no? Masyado mahaba kasi ang u natin is 4x. Then, ang du niya is 4 dx. So, kailangan kasi natin yung dx para sa substitution. Kaya, divide natin both side by 4. So, 4 equivalent of dx. Kaya na. So, dito naman, ano yung, natin, db, no? db. Ang db natin is cosine kasi yan natira. Cosine of 2 minus 3x dx. Ngayon, pag in-integrate mo yung db, magiging b na lang. Pag in-integrate mo ito, gagamit ka ulit ng substitution. Magle-let u ka. So, sabihin natin, let u is yung sa loob. 2 minus 3x. Kasi yun yung rule ng substitution sa pag-trigon. Ngayon, pag dinerive mo yan, magiging derivative ng 2, that is 0. Derivative ng 3x, that is negative 3 dx. So, yan. So, pwede natin gawin. Ito na. Ito, negative 3. Magiging cosine of, ito siya, ano matawag dito? Kalimutan ko. Ang integral ng cosine is positive sign, no? So, ganun pa rin. 2 minus 3x dx. Kaya, papalitan natin yung dx ng negative, divide natin pala by 3. So, ang magiging dx natin is du all over 3. So, pag minultiply natin yan, simply 1/2. So, negative 1/3. Yan. Yan yung exact value ng b. Negative 1/3 of sine 2 minus 3x. So, gagamitin na natin yung formula. Ano yung nauna? U. Ang u natin is 4x times b. Ano yung b natin? Ito. Yung negative 1/3 of sine of 2 minus 3x. No? Ano yung next? Integral ng b. Ano yung integral nito? Yung negative 1/3 na yan. Ng sine of 2 minus 3x. Yan. du. Ano yung du natin? Du. Ang du natin dito is tingnan natin. Du is 4, no? Ito yung 4. Ito pala is magiging 4 dx. Hindi na natin kailangan i-divide dito. So, that is 4 dx. So, ang du natin dito is 4 dx. Yan. So, yan. Simplify natin. So, grabe, mahaba-haba naman ito. So, ngayon, 4x times dito magiging negative 4 all over 3 x sine of 2 minus 3x. Yan. So, dito naman, negative times negative, that is positive. Positive, no? So, multiply mo yung 4 dito, magiging 4/3, negative 4/3 times negative, that is positive 4/3. Ang natira, yung integral ng sine ng 2 minus 3x. So, madali na lang kasi konti lang yung natira. So, dito, lagyan natin ng ganito. Yan. So, konti na lang. Mahaba pa yan. So, ang gawin natin ito, i-let u natin ulit itong u. Yung 2 minus 3x. So, derivative niyan, dito na lang. Pareho lang naman, no? Pareho lang. So, pareho lang makukuha natin. So, ito yung gagamitin natin. Kasi same lang naman. I-let u natin ulit ito. So, magiging, yan? Tawag dito. Dito, magiging negative 4 all over 3x sine of 2 minus 3x, no? Plus 4/3. Then, dito, ito, pag ginawa natin yung substitution nito, magiging another
ganito. Negative 1/3. Kasi integrate mo yan, no? So, pag integrate mo yan, another lang ito. So, multiply ulit ng negative 1/3 ng integral, kasi i-properties na natin, integral ng sine ng ito. Ano ba ito? Yan yung ginamit mong u. So, sine of u, du na lang. No? So, that is negative 4/3 of x sine ng 2 minus 3x plus, dito na pala, i-simplify mo na ito. Negative 1/3 times 4 over 3, that is negative 4 all over 9. Kasi 3 times 3, that's 9. So, ang integral ng sine is positive cosine. Ang integral ng sine is negative cosine. Negative cosine. Kasi ang derivative ng sine is positive cosine. Kaya ang integral ng sine is negative cosine. Plus c. So, ang gagawin na lang natin dyan, simplify. So, negative 4/3 of x sine of 2 minus 3x. Negative times negative, that is positive 4 all over 9. Cosine ng u. Ang u natin dito is 2 minus 3x plus c. Diba? So, ito na po yung sagot natin sa problem na to na napaka-complicated. Problem number 7. Then, proceed na po tayo sa problem number 8. So, problem number 8 tayo. So, buruin na lang natin ito. Masyado mahaba. Problem number 8 na tayo. Malapit na tayo sa number 10. Malayo-layo pa ang lalakarin natin. So, problem number... Okay, ito pa yung continue ng problem number 8. So, problem number 7 kanina. Ito yung problem number 8. So, ang nauna is algebraic. So, hanapin natin dito. So, inverse, trigo, algebraic. So, algebraic. Yung u natin is x squared. Then, ang db natin is sine of x dx. Then, ang du, ang derivative ng x squared, that is 2x dx. Ang integral ng db is b. Ang integral ng sine is negative cosine of x. So, ano yung nauna? U. That is x squared times, ano ba? B. So, negative cosine yung b natin. Minus integral of b, yung negative cosine of x, times du. Ang du natin is 2x. So, 2x dx. Yan. So, ang gawin natin dyan is x squared times negative cosine is negative x squared cosine of x. Ito, 2, pwede natin gawin itong ano ba? Yung 2 na yan, i-multiply natin dito, magiging negative. Ganito, magkalimutin. Yung negative 2, yung negative. Yung positive 2 times negative is negative 2. Times negative is positive 2. So, iwan natin yung x, kasi i-multiply natin dito, magiging x cosine. Para another stress. Para another by parts. So, another by parts naman ito kasi x cosine. So, ano yung i-relate yun natin? Ibig sabihin, dalawang by parts, no? So, i-relate yun natin dito. Kasi hindi natin nilabas kasi according sa integral, ang nilalabas lang yung constant kasi yun yung properties. No? Kasi itong x hindi natin sinama dahil variable siya. In terms of dx kasi, hindi naman siya naging constant. Unlike kung y yan kasi pwede. Kasi hindi mo yan pwedeng integrate with respect to dx. So, not just tayo, kundi gawin ulit yung by parts. So, ang let u natin dito, another let u, is yung x. Ganoon pa rin. Then, du is dx. Then, db is yung cosine of x. Then, dx. So, integral ng db is b. Ang integral ng cosine is sine of x. So, yan. So, negative x squared cosine of x plus 2. Then, another integral nito. So, ang integral nito is by parts. So, ulit by parts. Yung u natin is x times b. Ang b natin is sine times sine. So, direct na lang natin, no? So, magiging sine yan. Magiging sine of x. Sine of x minus integral ng b. Ang b natin dito is sine ng x dx. Yan. Kasi ang du is dx. So, ang ibig sabihin lang po, dalawang beses tayo nag-by parts, no? So, dalawang beses. So, ang gawin natin, ito, simplify na. Saan na ba tayo? Dito sa x squared. So, dito, negative x squared, no? Negative x squared. Then, cosine of x plus 2. Ano ba tawag dito? Plus 2 plus ito kasi x.
So, another plus yan. Another, ano ba tawag dito? So, yung 2 kasi na yan, yung 2 pala dito, naka-multiplier pala yan. So, yung 2 multiply mo dito, magiging 2x cos, 2x sin of x. Yan. Kasi dalawang beses kasi tayo nag-by parts. So, malamang multiplier na yung 2. So, ito, integral ng sine is negative cosine. Tama ba? Ang integral ng sine is negative cosine. I think tama. Kasi ang derivative ng sine is positive cosine. Kaya malamang ang integral is negative cosine. So, negative cosine. So, negative na yun. Nakinig mabuti yan. Ang integral nito is negative sine. Multiply mo sa dito. Magiging, ang integral ng sine is negative cosine times negative. That is positive. Times 2. Kasi distribute mo yung 2 sa loob. Magiging 2 cosine of x. Diba? Plus c. Yan. So, ito na. Ito na yung sagot. This is it. So, yan yung sagot sa problem number 8. So, totally, pinay-click ko lang. Kasi kung tutusin, mahaba kung step by step, no? So, yan. So, dalawang beses pa yan nag-by parts, no? Partida. So, proceed po tayo sa problem number 9. So, medyo mahaba yung number 9, kaya sisiparate na lang po natin. So, kung may mga katanong kayo or clarification just in case, no? So, huwag mahiyang mag-comment sa comment section and sasagutin po natin yan. So, thank you po and God bless.